O ito yung good news. Magandang balita ito para sa ating mga mamamayang Filipino na may totoong pagmamahal sa ating bansa. Pero siguradong itong balitang ito, ikakagalit ng mga pro-China. Kasi tingin natin mga kababayan, unti-unti nang babawiin ng ating gobyerno yung National Grid Corporation na dati naman yan pag-ari ng ating gobyerno. Dating National Power Corporation. After na patalsikin nila, mga kababayan, yung dating Pangulong Marcos Sr., brainwash ng mga sakim na negosyante, mga kababayan, na kaalyado noon ni Cory Aquino. Tuloy-tuloy po hanggang panahon ni Ramos, GMA, yung privatization policy, pinagbibinta po yung mga assets na ng ating gobyerno. That includes the National Power Corporation. Yan ang rason kung bakit napakataas ng presyo ng kuryente. In worse, kontrolado pa ng China. Lalong lumala po nung previous administration. Inaward, mga kababayan, sa isang Chinese company na pag-ari mismo ng gobyerno ng China. Kaya ngayon, may ginagawa na mga aksyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siguradong ikakagalit. Sinisiraan ka agad po. Matatakotan niya yung mga investors. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi ninyo. O ito po ang good news. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 12 hours ago pa lang pinost niya, Bongbong Marcos, sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang maitatag ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, magkakaroon na ng boses ang taong bayan sa mga mahalagang desisyon nito. Sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation, sinisiguro natin ang mas malaking impluensya ng gobyerno upang mapatatag ang supply ng kuryente at mapanatili ang makatarungang presyo nito para sa bawat Filipino. Witness mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpirma. Yan. Yan Maharlika Investment Corporation willing to support NGCP through investment, sabi po ni Consing. Chief Executive Officer po, Presidente and CEO ng Maharlika Investment Corporation. Kaya yung mga sige ang duda sa Maharlika Investment Corporation. Ano na niya, sabi ng mga DDS, wala na niyang balita tungkol sa Maharlika Investment Corporation. Ito na po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, sigurista, yung mga actions niya, pinag-iisipan ng malalim. Magaling kasi po, brilliant yung ating Pangulong Bongbong. Hindi po siya bugoy-bugoy. Malawak ang kanyang kaalaman pagdating sa mga negosyo in investments. Hindi tulad ng mga alam na ninyo, nang alam lang EJK. Mambuli, mambastos, magmura, magsiga-siga. Hindi ganun po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Palibasa, nag-aral sa ibang bansa at yung grado po hindi 75-75. Makikita ninyo at galing sa magandang breeding, mga kababayan. So, napaka-importanting aksyon ito na ginawa ng ating Pangulong Bongbong, and I think ito ang rason kung bakit iniimbestiga. Nire-review yung franchise ng NGCP at ito ngayon ang ginagawa ng Congress. Inadiscovery po sa investigasyon ng Congress sa committee hearing na ginawa on legislative franchises kung paano tayo niloloko ng NGCP. Mamaya, iparinig ko po sa inyo yung porsyon ng committee hearing sa pagtatanong po ni Dan Fernandez. And in fact, si Congressman Dan Fernandez, mga kababayan, ang posisyon niya, bawiin itong NGCP, ibalik uli sa kontrol ng gobyerno. And I think itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung mga steps, pangunang hakbang. Tama itong post ng isang Marcos loyalist, sabi ito, it's been long overdue. Noon pa sana binawi yan ng gobyerno. Better late than never, bago maging huli ang lahat. Nasa panganib ang power system natin na kontrolado ng State Grid of China. Isang pindot lang via satellite sa Beijing ay may blackout ang buong Pilipinas. So sabi po ni Dan Fernandez, franchise dapat bawiin na ng gobyerno.
I am for the revocation of NGCP's franchise. And that's why we are gathering all these violations so that at the right time, we can make a motion to revoke their franchise. That's the best course of action, sabi po ni Santa Rosa City, Laguna Representative Dan Fernandez. Eh ngayon may mga propaganda laban kay Dan Fernandez. Binabanatan si Dan Fernandez kasi yung interest po ng China sa ating National Grid Corporation ay malamang mga kababayan mawala yung kanilang control sa ating National Grid Corporation. In fact, yun din ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpasok ng Maharlika Investment Corporation. Yan sa pamamagitan niya nito, sinisiguro natin ang mas malaking impluensya ng gobyerno upang mapatatag ang supply ng kuryente at mapanatili ang makatarungang presyo nito para sa bawat Pilipino. Napaka-brilliant move, mga kababayan, nito ng ating gobyerno through the Maharlika Investment Corporation. O ngayon, sabi dito sa balita published by ABS-CBN, the Maharlika Investment Corporation is willing to help the country's main grid operator para ma-upgrade yung systems through investment. Sabi po ng Presidente and CEO na si Rafael Consing Jr. NGCP of the Philippines likely has funds of upgrades for upgrades. Pero sabi ni Consing, it may not be enough anya due to the rapid increase in the generation of renewable power that's coming in, which in turn causes volatility in the grid. Kung titingnan po natin yung transmission ng grid, when you got significant amount of renewable power going into the grid, that creates volatility in NGCP. There's a need to ensure that significant amount of auxiliary services to back up the grid. And that requires a significant amount of capital, and that's where MIC can actually help, sabi po niya. I think there is capital out there for them to be able to deploy, but I don't think it's enough, and that's basically where we can come in and provide support. So sabi dito sa balita, House Speaker Martin Romualdez earlier floated the idea that the MIC should consider investing in NGCP following the massive blackout that hit Panay Island. So itong balitang ito, published in January 8, ito na po yung realization. Finally, nangyari na, mga kababayan. So sabi dito sa report ng ABS-CBN, state-run Maharlika Investment Corporation gets 20% stake in NGCP, signing a deal with Synergy Grid and Development Philippines. MIC now entitled to 2 out of 9 seats in the SGP board and 2 out of 15 seats in the NGCP board. So magkakaboses na po yung ating gobyerno. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa NGCP na ang may control pala po China. Yan yung iniimbestiga, mga kababayan, ng Congress. O ngayon, because of that action ng Maharlika Investment Corporation, may panira agad. Pinablish po sa Bilyonaryo News. Malamang ang nasa likod nito, yung may interest sa NGCP. Siyempre, mga Chinese. Sila yung may control. Palabas sila, mga kababayan, ng paninira. Maharlika funds, bare knuckle move on NGCP sends chills through business community. Bilyonaryo.com. Ang source ng balita, Bubbler man lang. Marites. Nagmarites man lang po. Ano ang sabi ng Bubbler or Marites? Buti na yung tinutumbok agad natin para alam ninyo na ang kwentong ito, Marites man lang. Panira, mga kababayan. The Maharlika Investment Fund is positioning itself to take control of the board of the National Grid Corporation of the Philippines, unnerving the private sector in sparking fears over investor confidence in policy stability. A Bubbler said, palitan natin yung Bubbler, ang isang Marites nagsabi,
While NGCP had already agreed to a 20% stake for MIF, that was not enough. Maharlika is now pushing for more, specifically 4 seats on the 10-member board. Siniraan po kaagad yung plano. Nangyari pa rin po. Siyempre, alangan pa iisa tayo. Naisa na tayo noon ng mga previous administrations na nakipagsabwatan sa China. Alangan hahayaan natin sila na sila yung may control, mga kababayan, ng ating National Grid Corporation, which is a national security issue. Mawawalan daw dahil sa ginawa ng Maharlika Investment Corporation, pumasok sa NGCP, mawawalan daw ng tiwala yun mga investors. May ganon. Alatado kayo na sinisiraan ninyo yung mga policy directions ng ating administrasyon. Sabi rito, if MIF gets its way, it would dominate the board, leaving State Grid Corporation of China and its Filipino partners, Monteoro Grid Resources, ultra-billionaryo Henry Big Boy C. Jr. and Kalaka High Power of Insurance and Luxury Car Mogul, Robert Coyeto with just 2 seats each. This is effectively reverse privatization, sabi ng Marites. It should send warning signals to all private investors that the government actions are inconsistent with its push for private investments. Madaling sabi, sinisiraan itong kwentong itong Marites na i-discourage na yung mga investors, private investors, kasi nangingialam na yung gobyerno, yung Maharlika Investment Funds na investment corporation na pag-ari ng gobyerno. Ang gusto ninyo, kayo lang. At yung China na kinontrol yung National Grid Corporation, wala kayong protest. So, alatado, ang nasa likod nito, yung Chinese firm na may control ng NGCP. Kaya ang nilagay ninyo sa balita na source, Bubbler, Marites. Huwag kami. Negative story po ang pinakalat nila. The business community is rattled niya. Here's the scary part. If they can do this to NGCP, an entity backed by one of the world's largest companies and some of the Philippines' richest individuals, what's stopping them from doing it to anyone? The Bubbler added. It's making investors wonder if the rules of the game can just shift overnight. Adding to the unease are rumors that government resources might be selectively used to favor some private groups while sidelining others, raising concerns over transparency and fairness. As the situation unfolds, all eyes are on government's next moves. Will this be a one-off case or it is a sign of broader shift in policy? Yan mga kababayan ang pinakapakalat nila para siraan ang move ng Maharlika Investment Fund, Investment Corporation na mag-invest sa NGCP na ang may control mga kababayan, China. Huwag kami, alatado kayo masyado. O ngayon, i-play ko mga kababayan, i-replay ko sa inyo itong porsyon ng hearing ng Committee on Legislative Franchises. Ito si Dan Fernandez. Page 2. Ayan. Sa page 2, makikita mo dyan yung application. Application kasi ng NGCP to, in-apply eh. At lahat ng in-apply ng NGCP, inaprubahan po ninyo. Nung una, inaprubahan ninyo, tapos nung huli, 2 na lang yung natira sa inyo. Anyway, like for example, inaprubahan ng ERC. Page 3. Gusto ko lang malaman na kung what have you done dito sa page 3. Yan, katulad sa public relation and corporate social responsibility. Yung kanilang public relation and representation, nag-equate to ng almost 2.5 billion. Yung sa kanilang representation and entertainment, 800 million. Inaprubahan nyo ba to? Kayo nagkaroon ng proposal ng 387. Doon muna tayo sa CAPEX. Bakit ang CAPEX niyo? 1 minute. Ha? 196 billion po
yung inyong pinropose na hindi pa naman po siya tapos, pinopropose niya po. Attorney, ba't po kayo nagpropose ng 196 billion na CAPEX na kung saan ay kasama po dito ang iba't ibang mga proyekto ng 2016 to 2020 na hindi pa po tapos ay gusto niyo nang pabayaran sa taong bayan? Yun. Okay, Mr. Chairman, if I may. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Doon po sa, may nasasabi lang po kasi kanina, na lahat po ng in-apply namin, approved by ERC kaagad. Hindi po. Hindi po lahat. In fact, I'm asking our finance to check. Kasi meron pa po kaming malalaking projects po, Congressman. 11 projects, hindi nila sinama. And secondly, doon po sa attorney, okay, yeah, okay. ang tinatanong ko po sa inyo, sa 196 billion, sabi ng RAAC saka NCL, ang approval lang po nila doon sa CAPEX is 99 billion, hindi po 196, katulad ng in-apply po ninyo. Bakit po ang in-apply nyo ay lahat ng hindi tapos ay sisingilin sa taong bayan? Yun po tinatanong ko eh. Kasi yung application nyo nakalagay sa dokumento na sinubmit po ninyo. So Okay. 196 po yung apply nyo na hindi tapos, sisingilin natin sa taong bayan. Kaya nga, sobra po eh. Ang tanong ko nga po sa inyo, bakit po kayo nag-apply ng mga proyektong hindi tapos ay kailangang bayaran na ng taong bayan? Yun ang tanong ko po. Okay po. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, may I answer that? Yung, kasi po yung second regulatory period, yung third regulatory period, as spent po yung process na in-apply. So, we applied on the basis of that because even when we came in, even during transco time, ang nakita po namin is as spent yung inaalaw na methodology. From the perspective po of the investor, kaya yun din ang kaya those are the rules po eh. Yun ang rules ng ERC. So doon po namin in-apply yun. Okay. From can I continue po? Nakuha ko na po yung sagot niya. Okay. So, ang sinasabi niya po, dahil ito po ang rules, no, nung second regulatory and third regulatory period na sinasabi, pwede yun eh. Pwede na yung mga hindi pa tapos, ikarga na natin sa taong bayan. Sabi, pwede. But, in the fourth regulatory period, I'm pretty sure you are aware. Aware po kayo na may rules ang fourth regulatory period. Opo. According sa Article 4, hindi po allow. And if I may read, attorney, ito sinasabi, ERC will evaluate the actual expenditure of the regulated entity for the fourth regulatory period by examining its necessity and efficiency to ensure its consistency with the principles and provision of these rules in determining the annual revenue requirement. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, attorney, yung bang hindi tapos is efficient and necessity? Ang tingin po namin Hindi, dyan- Opo. Ang tanong ko po, attorney, yung hindi tapos na proyektong isinabmit nyo po sa inyong application, yung po ba ay efficient na? kailangan po namin necessary po yan. Necessary po Hindi yung pa nga project. po siya tapos, paano siya naging necessary? Eh kung hindi nyo matapos, binayaran na ng tao yan eh. So, ang tanong po dito, Mr. Attorney Sagayo, hindi pa po siya efficient eh. Hindi pa siya useful. Hindi pa siya commissioned eh. Why do you have to charge the consumer? Mr. Chairman, Isipin nyo, Attorney Sagayo, you're charging us sa opening RAB 23 billion exceed. Sa CAPEX, 204 billion ang ginacharge nyo sa taong bayan. Ang tanong ko, bakit? Ang inalaw lang po sa inyo ng RAAC saka NCL para sa inyong CAPEX, alam nyo kailan? 13.3 billion kasi yun ang tapos noong 2016 to 2020. Pero sa application nyo, 179 billion ang sinisingil nyo po sa taong bayan. So ngayon, ang tanong ko po, attorney,
ang rules, sinasabi, hindi pwede. Ba't kayo nag-apply? No, Mr. Chairman, if I, correct me if I'm wrong, Mr. Chairman, but even in the rules, fourth regulatory period, it's suspend. Mr. Chairman, May I ask from the chairman, as it's suspend, it's, ito na nga po, binasa ko na sa inyo, attorney. Oh. Hindi nyo ba nadinig? Ang sabi ko, Article 4, under the rules of the Commission for setting the transmission rates, provide, kukumpletohin ko po, other than the setting of transmission rates for the subsequent regulatory periods, this article shall govern the setting of transmission rates for the fourth regulatory period, covering the period from January 1, 2016 to December 31, 2022. ERC, again, will evaluate the actual expenditure of the regulated entity for the fourth regulatory period by examining the efficiency of the projects to ensure its consistency with the principles of the provision of these rules that was approved by the ERC. Yun ang sinasabi ko po. In the first place, dapat hindi po kayo nag-apply ng gano'n dahil may rules ang ERC at sinasabi nila, oh, hindi pa pwede itong hindi tapos ha. And these three commissioners agreed with you. okay, Mr. Chairman, insofar as those rules actually are concerned, we have a pending petition with the Supreme Court questioning the validity of the rules set by the Energy Bakit Regulatory niyo po Commission. kino-question ang validity? Dahil gusto niyong ipakarga sa taong bayan. Yung Hindi po. pong, ano pong reason bakit niyo po kino-question ang validity ng rules ng ERC? Okay. Article 4. Are we talking about Article 4? Correct, Of the rules Mr. of Chairman. the transmission Correct. wheeling rates? Correct, Mr. Chairman. What is your reason behind why you are questioning yung mga proyekto na hindi pa po tapos ay ikakarga na sa taong bayan? Mr. Chairman, under the IPIRA, it is clearly stated that the rate-setting methodology should be internationally accepted. And it is mentioned there, RORB, What provision? under the IPIRA. I will state you a provision that states otherwise. EPIRA, Section 34F, that in determining the rate base, the Transco or any distribution utility shall not be allowed to include management inefficiencies like cost of project delays. Aliwanag, 34F, tignan mo. Hanapan mo. No. Ang sabi, hindi pwede na ang transmission utility ikakarga yung mga management inefficiencies like mga project delays. Oh, delay yung mga project nyo, hindi pa tapos eh. Kinakarga nyo na sa amin eh. Bakit? Mr. Chairman, I agree. For delays attributable to us, I agree with that. But for delays not attributable to us, I beg to differ. Most especially, for example, narinig ko po kanina, Mr. Chairman, yung MVIP. Ang sabi po, delay po kami dyan. May I ask ERC, paulit-ulit kanina po yung MVIP na delayed kami. And it was one of the cases na na-charge kami ng project delay. May I ask the Honorable ERC if we were penalized insofar as MVIP is concerned? Attorney Sagaya, no? Attorney, Kasi medyo... the time is still with the Honorable Dan Fernandez. One more minute. Ganito we will lang, have to Attorney move. Sagaya. Para So tayo... the question, we will ask the Yes. questions later Para on. tayo magkaintindihan. Attorney Sagaya, minute. it's like this, Attorney Paul. Okay, wala namang pong problema yan eh. Kung yung mga proyektong yan talagang kailangan ng ating pong transmission facilities, walang problema. Ibig sabihin, tapusin nyo lang muna. Tapos saka po natin ikarga sa taong bayan. Kasi kung hindi po tapos, kasi may rules ang ERC eh, sinasabi nila, pag hindi tapos, huwag nyo ikarga. Okay. Di ba? Opo. Oh, kasi sinabi po ng EPIRA eh. At yung pong EPIRA na gumawa, kumbaga, siya yung ating mother law na lahat ay ating sinusunod, eh in violation tayo. And even these commissioners who have signed the draft final determination, they are in fault. Why? Because pinayagan nila yun sa inyo eh. Na over 204 billion
Di mo ba? Oh, So we can agree on this, Attorney Paul Yeah, correct. Sagaya, Yeah. na sana po, no? Sana. I don't know, but you have to decide, the ERC. Hindi naman po tayo makakapagkaroon ng finality. I know that you will be defending your reasoning, but that is kung titignan mo ang sinasabi ng batas, hindi po tayo umaayon sa sinasabi ng 34F. At yun po sinasabi ko sa inyo, dahil ang sinasabi po, hindi po pwedeng ikarga yung mga project na delay. So, Mr. Chairman, I want to dwell with another issue, no? Para at least nabigyan lang po tayo ng... Last question, Sergeant. hindi, paano magiging last question to? Opo, meron na kayong 5 minutes kasi take over lang kayo sa oras. Okay. Mr. Kasi ganun Chairman, lang po, yes. Mr. Chairman, so... So we will have to, I'll ask you one more question, then we will have Yeah, Mr. Chairman, siguro mamaya lang po uli para at least tuloy-tuloy po Diretso, ng okay. aking pong momento. Maraming salamat, Mr. Thank you Chairman. very much. Again, sir. Mga Mona Lisa, sana po sa susunod na hearing po, kasi naman, sana po tapos na po. And also the weighted average cost of capital, kung ano po talaga yung tama. At at the same time, yung pong mga commissioners, you still have the chance para baguhin po yung 204 billion na sobra. So yan ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong. With the entry ng Marlica Investment Corporation sa NGCP po, magkakaroon na po ng maraming boses yung ating gobyerno. Kasi nagsasamantala po yung mga opisyal ng NGCP, nagpagawa ng mga facilities, mga projects hindi pa tapos, charge na sa atin, nakarga na agad sa atin mga kababayan, sinisingil na agad tayo, which is a violation ng IPIRA law, sabi po ni Congressman Dan Fernandez. Nakita na ninyo? At ang isa pa, yung control ng China. O ngayon, dito naman tayo sa ownership ng NGCP na Chinese. Ituloy natin mga kababayan yung hearing. Just a few questions, Mr. Chair, sa NGCP. Sino kaya makakasagot? Attorney Sagayo, probably. Sir, magandang gabi po sa inyo. good evening, Mr. Chairman. Good evening, sir. Honorable Gusto ko lang balikan yung mga konti na pag-usapan sa last hearing. On paper, ang NGCP po ay nagmamayari 60% Filipinos and 40% owned by Chinese citizens. Tama po ba yun, sir? Tama po. Ang purpose po ng requirement na ito na itinalaga ng ating Congressman batas ay para masiguro Dionisio. na Filipino ang in control ng NGCP. Tama po ba? Tama po. Oh, ito pong 40% na ito ay nagmamayari. Please correct me, sir, if my statements are yung State Grid International Development Limited o SGID. Ito po ba yung 40%? Attorney State Sagayo. Grid Corporation of China po. Opo. Tama po. Yung SGID naman po ay isang subsidiary ng state-owned State Grid Corporation ng China. Tama po ba yun? Tama po. In other words, yung gobyerno ng China ang nagmamayari ng 40% ng NGCP which controls the Philippine National Power Grid. Tama po, sir? Can you please repeat the question, Ms. In other words, yung gobyerno po ng China ang nagmamayari ng 40% Hindi ng nakikinig kasi NGCP. kung sino-sino yung kausap. Parang state-owned po yan, Mr. Chairman. Parang sa atin po, parang Yes, government-owned or Opo, controlled kaya ako po corporation. tinanong yung nauna eh. Okay. Pero, so tama po. Tama po. So ito po ang gobyerno ng China na at present meron po tayong territorial dispute. Tama po. Tama po, Mr. Chairman. Doon sa West Philippine Sea. Kasi Attorney Sagayo po, sir, no? Yes po. I heard that you're also one of the directors of NGCP. Opo. Gano'n na po kayo katagal sa NGCP, sir? Since 2010, magkasama po kami ni Mr. C. 2010. 2010. So, kailan po ba pumasok yung NGCP? 2009 po ba? 09. Ang operations, the incorporation of NGCP is February of 2008. So, isa po pala kayo sa mga original na nandiyan dyan na. Hindi po. Kami po yung bumili sa shares ni Mr. Rason. Okay po. Opo. Yeah. Pero matagal na po kayo dyan. So, isang dekada na, mahigit po, no? Opo. Base po sa isinumiti na General Information Sheet, ang chairman of the board ng NGCP po pasensya po, medyo nahihirapan akong basahin eh. Zhu Guan Chao. Tama po ba yung pronunciation ko?
Tama po, Mr. Chairman. Na isang Chinese national na taga Beijing, China. Tama po. Tama po. Ang ibig sabihin po nito na kahit 40% owner lang ang mga Chinese ng NGB, siya po ang naitalagang chairman. Tama po, sir? Chairman, opo. So kayo po, bumoto rin po kayo. Kasama po ba kayo sa mga bumoto at pagpili ng chairman ng NGCP? As a member of the board, yes po. Kaibigan niyo po ba tong si Zhu Guangqiu? On a personal capacity, sir? Siguro po what I can say is kakilala po. Because I seldom see him. He's only here during board meetings. Okay po. Opo. Ako lang po, medyo nababagabag. Hindi niyo naman po siya personal na kaibigan. Binoto niyo po siya bilang chairman. Pinili Opo. niyo po siya. Opo. Bakit po kaya? Bakit po siya ang pinili ninyo? Kasi po sa the way, lahat po kasi ng executive officers ng NGCP, President, Chief Technical Officer, Chief Financial Officer, Corporate Secretary, Assistant Corporate Secretary, HR, lahat po yan Filipino. Ang mga Vice Chairman po ng board, Sir, Filipino sorry din to po. cut you, sir. Sure. Limited time lang po kasi Opo, tayo. opo. I hope that you could just answer my question. Ano po yung reason kung bakit pinili niyo po si Mr. Zhu Guangqiu as bilang yung chairman po ninyo? Kasi nga po yun, lahat po ng positions ng NGCP, puro Filipino ang nandyan. So we deemed it, anyway, ang chairman naman ng board, nag-preside lang naman during meetings. Sir, I'm sorry, with all due respect, sir. Opo. Yung lang po, we're just talking here. You Opo, don't have to opo. be over-defensive of the question. I'm just asking, Halatado. gusto ko lang makuha yung thoughts niyo bilang one of the directors. Halatado po. Since binoto niyo Chairman, isang Chinese nagpipreside. national Yung to be impluensya. chairman of NGCP. I'm trying to comprehend. Ano po kaya yung personal reason ninyo? Other than yung binabanggit nyo na superficial, bakit po siya ang pinili ninyo bilang chairman ng NGCP? Personally po, Mr. Chairman, yan lang po ang rason on my part. Na Dahil parang gusto nyo siyang pagbigyan, dahil yung iba Pilipino na, yung chairman ibigay naman natin sa mga Chinese. Yun po ba yun? Kasi anyway naman po, number one, hindi naman po illegal. Yeah, no, sir, don't be sure. Sa akin lang, sir, no, with all due respect again, Opo, sir, opo. you don't have to Halatado be na, over-defensive. I'm not defensive. saying that there's something illegal or may kamalian. I'm just trying to ask. Correct. Na sa inyo po, ako kasi pag bumuboto ko, pinag-iisipan ko eh. Yung simpleng sidecar driver doon sa amin sa Tondo, pag bumuboto, tinitignan niya yung pagkatao ng tao. Bakit ko po binoboto? Ganun din po siguro sa isang kumpanya. Pag binoboto ko to, hindi naman siguro dahil puro Pilipino na, ibigay naman natin sa Chinese yung chairman. Gusto ko lang pong makita without over-defending, sir, na wala namang illegal. No one here. Ako na po una, hindi ko naman sinasabi na illegal. Tinatanong ko lang po, with all due respect, Attorney Sagayo, bakit po ninyo binoboto ang isang Chinese national to be chairman in your own decision nyo po? Bakit po kaya siya ang pinili ninyo? Ano po ba? Sa akin, frankly po talaga, Mr. Chairman, yan lang po eh. At saka minority shareholder po sila, partner po sila. So, since nagpre-preside lang naman ng meeting, during board meetings, kahit paano naman as minority shareholder, baka okay lang na. May right din naman sila to become also an officer. No, of the sure. corporation. Yeah. So, just take your answer for what it is, sir. Ako lang kasi, iniisip ko, baka may rason talaga na deeper than that. No? So, yun lang. Gusto nyo lang pagbigyan yung mga Chinese na ibigay na natin yung pagiging chairman doon sa Chinese dahil yung iba Pilipino naman. Yun po ang rason ninyo. Tama po ba, sir? Is that right, sir? Kasi may right din po sila as minority shareholder nga po. So, at Nabulol saka yung na? function lang po nila is really reside. So, Chairman, we do not see anything napakalaga wrong yung chairman, na ibigay mga din naman sa kababayan. kanila. Kaya nga chairman, ang posisyon na chairman, influential siya. Siya nagpipreside nga eh. Pero minority, 40%. Doon pa lang po, may problema na. Are occupied by Filipino citizens. Yeah, sir, wala naman sinasabing illegal or wrong. But I will just take your answer for what it is with all due respect.
Sino-sino po ang mga Chinese nationals na nasa management ng NGCP, sir? Wala po, Mr. Chairman. Wala po. Wala po kahit isa. Wala po, Mr. Chairman. Oh, so kung wala po, sino po ba tong nakita ko po dito sa General Information Sheet. Pasensya na po ulit, medyo mahirap banggitin. Si Lee Sin Chua. Ang pangalan po niya ay Liu Sin Hua. Luis Sinhua, Mr. Chairman. Sino po Director. siya? Director po. Ano po Opo. ang function siya sa NGCP? Director po, Mr. Chairman, ng NGCP. Yun lang po. Opo. And Chairman of the Board Audit Committee. Chairman of the Board of Audit Committee. Opo. Paano po siya naging chairman of the board ng Audit Committee? Binoto rin po siya? Yeah, he was selected also. Sino po namili? Ng Board Audit Committee din po. At saka board ng NGCP. So hindi lang po yung chairman ng Chinese na nakaupo. Hindi lang, plus the Board Audit Committee. Pangalawa po to na Chinese. Opo. Sino naman po si Liu Xiao? Pasensya na po, parang puro Chinese. Yung dila ko, hindi pang Chinese talaga. Mr. Chair, Liu Xiao. I do not know he... Hindi niyo po siya kilala. No. Hindi po. Sino po si Wenbo? Wenbo, I think you're referring to old directors who left already the company. Yeah, just tell me, sir. So, Wenbo is... used to be a director of NGCP po. Kailan po siya umalis? 2015, Used to be... a director po. Ano pong function niya other than being a director? There was a time po that he was the chief technical officer of NGCP. Sir, yung mga Chinese na kasama namin ay na sa NGCP ngayon ay assuming that they applied and were granted an alien employment permit by the Department of Labor and Employment. Tama po ba? Lahat po ng Chinese na nasa amin po ngayon have all the appropriate visas issued And they by were the given that government. position dahil wala pong Pilipino na makagagawa ng kanilang tungkulin. You're referring to CTO ngayon as we speak Yung now po? mga Chinese po na nasa inyo po ngayon. Yung mga Chinese po ngayon na nasa amin po, walang nag-o-occupy ng executive positions or managerial positions. They are just members of the board. So wala na po tayo sa technical Wala po, management wala po, or anything. wala po. Yes, the reason why I asked the question, Your Honor, dahil under Section 40 of our Labor Code, the employment permit that is issued for non-residents and aliens to be applicant employer at the determination of non-availability of a person in the Philippines who is competent, able, and willing at the time of application to perform the services which an alien is desired. Yung meaning ko po, yung mga dapat ma-pass on na technical aspects ng Chinese sa atin, dapat maipasa na sa mga Pilipino. Tama po ba? Opo. So it is your stand, sir, na wala naman talagang authority, control, or anything of vital position ang mga Chinese national sa NGCP. Wala po. Just a short manifestation, Mr. Chair, ang pamamahala po ng power grids ng ng ating bansa ay partially nationalized industry. In other words, Pilipino ang kailangan may control dito. Kung gano'n naman po pala, bakit pa may mga Chinese dito sa NGCP? Otherwise, nakakabahala po ito sa ating national security. Sa akin lamang pong pananaw, kung papayagan po ng ating batas, ang 40% nito ay pwede ring foreigners and case and Chinese nationals. Dapat nating siguraduhin ng pagpapatakbo nito ay eksklusibong nasa mga Pilipino. Like what you said, sir, there is no one hit switch button na pwedeng patayin. Yun ang naririnig ko since last hearing Tama po ba from NGCP? Wala po yan. Wala po. Fake news po yan. Fake news. But how are you certain, sir? Attorney Matibag,
already said earlier na may information sila that they do believe that it is possible to influence the system remotely. Ako lang po, as a Pilipino, nakakapagpaalala. I hope you understand my asking the questions dahil sa narinig ko kay Attorney Matibag. Sa akin lang, Attorney Sagayo, siguro hindi naman po masama na pakinggan ninyo at i-validate ninyo yung sinasabi ng kapwa Pilipino instead of simply refuting everything right off the bat. No, I think as Filipinos, we should all work together. Like I always said, sinabi ko sa nakarang hearing, Mr. Chair, wala pong magmamalasakit sa ating mga Pilipino, kundi tayo rin kapwa Pilipino. So I appeal NGCP. You know, naghihiring tayo dito, naglalabas tayo ng mga information. There are valid queries by the members. But sometimes, ang naririnig namin sa inyo is over-defensive, na para bang tila bagang mali ang tanong ninyo. Ito ang dapat, wala pong illegal, lahat tama. Hindi porke walang illegal, ayos na sa national security natin. There are times and instances that the laws can be circumvented. We should not allow it as Filipinos, and our primordial concern is the sovereignty of our country. As Filipinos, we should be patriots. Sir, you said earlier na patriots kayo. O hindi kung may narinig kayong Pilipino na nagsasalita, with all due respect, sir, na may concern, let's validate it. Let's be sure. Kung may mamanipula sa grid natin, sasabihin ba naman sa inyo na hindi namin kaya o kaya namin, natural itatago ng ibang bansa. Because kung sabotage ang intention nila, they would not let us know, Filipinos. Itatago sa atin at gulpi-di-gulat ang aabutin nating mga Pilipino. Kaya I appeal to everyone, let's all work together. Attorney Matibag, nagsasalita sila. Upuan natin, pakinggan nyo sila. Huwag yung parang nasa kaliwa, nasa kanan, nagsasabong tayo, pula sa puti. As Filipinos, iisa lang po ang kulay natin. Iisang bangkalan tayo sa Pilipinas. Pag lumubog ang bansa natin, sama-sama tayo. Let's all work together and let's listen sa kapwa Pilipino natin. Again, Mr. Chair, thank you for the time. And if I may just emphasize, lagi ko pong sinasabi, tayong mga Pilipino, wala talagang tutulong at magmamalasakit sa atin, kundi tayo rin kapwa Pilipino. Thank you very much, Mr. Chair. Correct. Tama po si Congressman. Mabuhay ang ating Kongreso at sisiguruhin natin mga kababayan dapat tayong mga totoong nagmamahal sa ating bansa. Huwag natin pong iboboto yung mga pro-Chinese, pro-China, Tama si Congressman Paulo Ortega. Sabi po niya, this is no longer just about the West Philippine Sea. It is about our future as a nation. Supporting candidates who are soft on China is the same as endorsing the harassment of our Coast Guard and the exploitation of our natural resources. A vote for pro-China candidates is a vote against the heroes of vote for our independence, the fishermen fighting for their livelihood, and the Coast Guard risking their lives to protect our seas. Malinaw po mga kababayan, kaya tama itong ginawa ng ating Pangulo. Ito'y simula mga kababayan para bawiin natin yung NGCP through the Maharlika Investment Corporation po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.